Sa mundong salat sa kagandahan, ay isang landas na puno ng takot at pagkati. Sa bawat pag-click at pag-type, ang bawat individual ay humaharap sa isang digmaan, hindi sa kalsada, kundi sa digital na mundo. Ang mga tao ay nagsusulputan, nagtatago sa likod ng mga screen upang mangapi at manakit ng hindi nakikilala. Ngunit sa likod ng bawat salita ng pag-aalipusta, may isang tinig na hindi matitigan, isang boses na magbibigay liwanag sa dilim ng kadiliman. Samahan ninyo kami sa isang paglalakbay sa kaluluwa ng cyberbullying, kung saan ang katapangan at pag-asa ay mangingibabaw sa kabila ng panganib. Maligayang pagdating sa dahas, isang pagtutuos sa kamay ng teknolohiya at puso ng tao. Ang mga tao ay maaaring maranasan ang karahasan sa social media dahil sa mga kadahilanan tulad ng anonymity, pagkakaiba ng opinyon, pagkalat ng hate speech at misinformation, at pagkakaroon ng echo chambers. Pakilala ka. Ako si Mark Nieves, 16 years old at nakatira sa Cubao. How's life doing lately? Life is treating me well lately. Thank you for asking. I've been keeping busy and enjoying the journey. How about you? How's life been treating you? Balita ako na you're in a rough trade right now. So gaano ka nakatagal nakakaranas ng pangbubuli? Bullying is never easy to deal with, and it's important to address it well. As for how long I've been experiencing it, it's been a challenging journey, but I'm doing my best para lang maiwasan ang ganito. What are the things that you're done or gagawin pa lang in order to distract yourself from this kind of situation? To distract myself from this kind of situation, I've been keeping myself in activities that bring me joy, like reading, spending time with loved ones, and pursuing my hobbies. I also make sure to prioritize self-care and relaxation to maintain a healthy mindset. Mahirap ba to para sa'yo? Oo, but at some point, people that are making fun of me or bullying me, those people ay ginagawa kong inspirasyon para mas lalo ko pang maayos ang sarili ko, and I keep ignoring them just for my own peace of mind. Those people don't deserve my attention. At the end of the day, wala man talaga akong pakialam sa mga pinagsasabi nila tungkol sa akin. For someone na nakakaranas din ng kalagayan mo, ano-anong mga advice ang masasabi mo sa kanila? All I can say is don't focus on bad stuff. Just believe in yourself and do things that make you happy. Thank you. Is that all? Yes. Ang social media ay maaaring maging lugar ng hindi pagkakaunawaan at emosyonal na reaksyon. Subalit, mahalaga pa rin na tandaan na ang responsibilidad sa tamang paggamit ng social media ay nasa kamay ng mga gumagamit. Wait! Sabi ko, go!
3, go. Ikaw bully, ayok